Binibigay natin ang kapurihan sa Panginoon sapagkat dumating sa ating mga buhay ang mga salita ng katotohanan na walang iba kundi din naman ang salita ng buhay na susulat dito. Before the Word of God came to us, the Word of God was brought to us by the Lord Jesus Christ. In the Old Testament, it was brought by the apostles that were sent by God. They suffered in bringing to us the Word of God. The apostles also suffered in bringing to us the Word of God. Itong lahat ng mga mensahero ng mga salita ng Diyos na pinapadala ay nagtiis ng mga pag-uusig at kahirapan upang maihatid lamang sa atin ang mga salita ng katotohanan na ating hinahawakan, binabasa, at napapakinggan sa mga sandaling ito. Mga kapatid, ang mga salitang ito ay hindi dumating sa atin na hindi nagkaroon ng mga apoy ng pag-uusig sa buhay ng mga nagdala nito. At sapagkat ito ay nakatayo at tumayo hanggang sa mga sandaling ito, sinasabing ang mga salitang ito ay pinadaan sa apoy at naging ginto't dalisay na kung tatanggapin natin ngayon, ang salitang yan ay mga salita ng katotohanan at ng buhay na makapagliligtas sa ating mga kaluluwa. Ang mga salita ng Panginoon ay siyang ginagamit na instrumento ng banal na espiritu upang tayo ay magkaroon ng isang spiritual na buhay. Kayo dito, marahil naririto at hindi pa kayo tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi pa ninyo siya tinanggap bilang inyong personal na tagapagligtas. Sa kadahilanan kayo ay makasalanan pa at wala pa sa kalooban ng Diyos. Kaya, wala kayong spiritual na buhay. Meron kayong physical na buhay. Ngunit, wala kayong spiritual na buhay. Merong magandang balita para sa inyo na sa mga sandaling ito, habang nakikinig kayo, ang nasa telebisyon, nanonood kayo, ang magandang balita ay maari kayong magkaroon ng spiritual na buhay sa mga sandaling ito. Sapagkat ang mga salita ng Diyos ay nagdadala ng buhay. Hindi physical, kundi spiritual. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanyang banal na salita, napakaganda ng paa ng mga nagdadala ng magandang balita. Paano sila ipadadala kung walang nagpadala sa kanila? Paano sila mangangaral kung hindi sila ipinadala? At paano silang ipadadala kung sila ay hindi ipadadala ng Panginoon? Nagpapasalamat tayo sabagat sa mga sandaling ito, merong mga bulaang mga ngaral, ngunit meron din namang tunay na nangangaral na ang dala ay tunay na salita ng Diyos. Tulad ng napapakinggan ninyo ngayon, binasa natin mula sa apostol na si James ang mga salita ng Diyos kung paano niyang dinescribe. Sinabi ni James na ang mga salita ng Diyos ay mga salita ng katotohanan. Sinabi niya rito sa verse 18, of His own will begat He us with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of His creatures. Ang lahat ay magsabing word of truth. Salita ng katotohanan. Ang lahat ay magsabing salita ng katotohanan. Ang ibig sabihin, hindi na kailangang maging saksi pa ang iba upang tumayo ang salita ng Diyos. Ang salita ng katotohanan ay nakatayong mag-isa. Does not have to have a witness in order for the truth to stand. Sa korte, bago mapatotohanan ang isang katotohanan, kailangang may mga saksi muna. Ngunit ang mga salita ng Diyos, hindi na kinakailangan ng mga witness o saksi sapagkat siya sa kanyang sarili
ay katotohanan. Take it or leave it, the Word of God is unique. The Word of God stands alone. Anong sabi ni David? The Word of God is forever settled in heaven. Hindi na magigiba ang mga salitang yan ng Panginoon. Itong mga salitang ito ay salita ng katotohanan at ito ang buong-buong pangungusap ng Diyos na ibinigay sa tao at ngayon ay nasa sa ating mga kamay. Gusto ba ninyong makipag-usap sa Panginoon? Sinong gustong makipag-usap sa Panginoon? Pag-uwi ninyo mamaya, mga kapatid, buksan ninyong Biblia ninyo at pagkatapos basahin ninyo, ang Diyos nakikipag-usap sa inyo. Sa mga sandaling ito, pumunta kayo rito, I guarantee you that you will hear the Word of God. I guarantee you that you will hear the voice of God. Whenever you come to this cathedral and I preach, I guarantee you that you will hear from the voice of God. The Word of God is the voice of God. Ang mga salitang ito, ang Diyos mismo yan. Alam ba ninyo, mga kapatid, na ang mga salitang ito, ang Diyos mismo yan? Ang salita ng Diyos ay ang Diyos mismo. Anong sinabi niya? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. I always hear from God. In fact, pagpunta ko rito ngayon, nakikipag-usap muna ako sa kwarto ko sa Panginoon. Can you see my thoughts? Can you see my thoughts? You cannot see my thoughts. Hindi niyo nakikita ang pag-iisip ko. Kaya, ang mga salita, mga kapatid, ang siyang gumagawa ng pag-iisip. Ang gumagawa ng mga pag-iisip natin ay ang salita. At pagka naporma na yung pag-iisip natin, lalabas yun at sasabihin na natin. At yun ay magiging salita. Itong lahat ng nababasa ninyo rito, ito ay pag-iisip ng Panginoong Diyos. Ito ang itong nilalaman ng kanyang pag-iisip para sa atin. At pagka binabasa natin yan, siya ay nakikipag-usap sa atin at naririnig natin ang kanyang boses. Kaya bawat basahin natin at pakinggan ang mga salita ng Diyos, naririnig natin ang boses ng Panginoon. You hear the Word of God, then you hear the voice of God. Because the Word of God is God Himself. Kaya makapangyarihan ng mga salitang yan, mga kapatid. Pagka napapakinggan ninyo rito, nagiging lalong buhay para sa inyo. Alam ninyo ang mga salitang yan ang gumawa ng langit at ng lupa? Alam ba ninyo yan ang salita na nagpahinto sa araw? Sa panahon ni Joshua? Alam ba ninyo yan ang mga salitang bumiyak sa Red Sea at nakadaan ang lahat ng mga Israelites? Galing dito sa kabila, papunta doon sa kabilang ibayo na kung saan nakaligtas sila sa mga sundalo ni Pharaoh. Alam ba ninyo ang mga salitang yan ang siyang gumawa ng mana mula sa langit? Alam ba ninyo ang mga salitang yan ang nagpagaling ng mga may sakit? Alam ba ninyo yan ang mga salitang nagpahinto sa bagyo nung nasa bangka ang Panginoon at bumagyo humangin? Alam ba ninyo yan ang mga salitang nagpahinto sa bagyong yon? Alam ba ninyo yan ang salitang gumawa ng alak sa tubig? At alam ba ninyo yan ang gumawa sa inyo? Praise the Lord! Pagka nasa sa iyo ang mga salitang yan, ang lahat ng kapangyarihan ng Diyos ay nasa sa iyo. Ngunit ito ang masama riyan. Bakit nagkakaroon ng problema ang tao? Sapagkat si Satanas meron ding salita. Pagkatapos, mga kapatid, ito ang itinunlan niya sa sanlibutan ngayon. Yan ang kanyang itinanim.
at ibinigay niya ang kanyang pag-iisip. Kaya kung nakakarinig ka ng karamdaman, mahirap, masakit, hindi isip ng Diyos yan. Yan ay pag-iisip ni Satanas na itinanim niya sa atin. Dapat bunutin pagkatapos itanim na muli ang salitang makapangyarihan, ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay. Hallelujah! Ang mga salitang yan ay nagbibigay ng buhay sapagkat maaari nating itanim ang mga salita ng Diyos. Kaya sinabi ni James dito sa verse 21, "Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word." Ano natin magsabing receive with meekness? The engrafted word, which is able to save your souls. Tanggapin natin ang itinanim na salita na makapagliligtas sa iyong kaluluwa. Ang salita pala ng Diyos, maaaring itanim sa ikaliligtas ng iyong kaluluwa. Tingnan ninyo, very definite dito si James, mga kapatid, sapagkat meron lamang iisang salita ng Diyos. Sinasabi rito na ang salita ng Diyos na ito ay itanim natin sa ating mga puso. Ano, pagka nagtatanim kayo ng isang bagay, ang inihintay ninyo sa itinanim ninyong yan ay tutubo at magkakaroon ng buhay. Ang salita ng Diyos, binhi na maaring itanim sa ating mga puso, sa ating isip ngayon. Ngayon, nagtatanim ako, naghahasik ako sa inyo ng mga salita ng Diyos. Maaari pala nating itanim yan sa ating puso at isipan. At hintayin nating tumubo at lumago at magbibigay ng buhay. Kailangan ng bawat isang mananampalataya ay magkakaroon ng kahoy ng buhay. Meron na ba kayong kahoy ng buhay? Kung wala pa, buksan ninyo yung puso, itanim natin ang salitang ito, pabayaan nating tumubo hanggang sa lumaki ito, maging puno. Pagka naging puno yan, kahoy na, ang tawag kahoy ng buhay. Pagkatapos magkakaroon ng bunga yan, hindi ka na mamamatay pa. Sapagkat ang bungang yon ay bunga rin naman ng buhay. Kaya itanim natin yan sa atin. Ang lahat ng napakapakinggan natin, itanim natin sa lupa ng ating puso. Nakapakinig tayo kaninang umaga na yung pangapat na uring lupa lamang ang tatanggap ng mga salita ng Diyos. Pagkatapos walang bato, malalim, malambot, tatanggap yun ng mga salita ng Diyos, binhi ng kanyang salita. At pagkatapos, magkakaroon ng maraming bunga ng pagpapala. Kaya yung tunay na mga anak ng Diyos, hindi nanlulupay pa yun. Kasi merong kahoy ng buhay sa loob ng kanilang pagkatao. Sa loob ng kanilang buhay ay merong kahoy ng buhay na kung saan siya ang nagbibigay pagkain sa kanila sa bawat panahon. Kaya yung tunay na anak ng Diyos, hindi na natitisod yun, hindi na namamatay. Hindi na nanlulupaypay. Hindi na bumabalik na muli sa sanlibutan. Anumang kapagsubukan ang dinadaanan niya, pinakakaya ng Panginoon sa kanya. Pagka ikaw dumadaan sa kapagsubukan ng buhay, ang salita ng Diyos sa loob mo, nangungusap sa iyo sa pamamagitan ng pag-iisip mo, sinasabing, anak, kaya mo yan. Praise the Lord! Pagka meron kang trial at meron kang tribulation, tila hindi mo kaya. Tapos mangungusap ang salita ng Diyos sa loob ng puso mo, sasabihin, anak, kaya mo yan. Pagka meron kang kiramdaman, akala mo mamamatay ka na, sasabihin ng Diyos sa iyong puso, sa pamamagitan ng kanyang salitang nasa sa loob mo,
ang pag-iisip niya at pag-iisip mo, mag-uusap at sasabihin ng salita ng Diyos sa iyo, anak, kaya mo yan. Pagagalingin kita, manampalataya ka sa akin, ikaw ay gagaling sa mga sandaling ito. On the other hand, si Satanas naman, tumisip-sip din sa iyo, pagkatapos sinasabi niya, hindi mo na kaya yan, mamamatay ka na. Anong sasabihin mo? Palakasin mo ang boses ng Diyos sa puso mo. Sinasabi ng Diyos, kaya mo yan, pagagalingin kita. Ikaw ay anak ko, ang mga salita ko ay nasa sayo. Tabunan mo ang boses ni Satanas sa buhay mo. Huwag mo siyang pakinggan, mas pakinggan mo ang boses ng Diyos na nagmumula sa kanyang mga banal na salita. Sinasabi naman dito sa verse 25, but whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Sinasabi dito, perfect law of liberty ang mga salita ng Diyos. Sakdal na batas ng kalayaan ang mga salita ng Diyos. Naghahanap ba kayo ng kalayaan? Sinabi ni Jesus Christ sa John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Alam ninyo, sinabi ko na kanina, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan yan ang siyang magpapalaya sa inyo. Sabagkat ang mga salita ng Diyos na katotohanan, mga kapatid, ay sakdal na batas ng kalayaan. Tingnan ninyo, definite masyado rin ang sinabi ni James dito. Napakahalaga ng mga sinabi niya. 3 mahahalagang salitang sinabi niya rito. Ang number 1 ay perfect. Sakdal. Perfect. Lahat ay magsabing perfect. Sakdal. Sa Bisaya, hingpit. Sinabot na yun na. Sakdal ang mga salita ng Diyos. Bakit sakdal ang salita ng Diyos? Kasi ang author ng mga salita ng Diyos ay sakdal. You see, the author of the Word of God is God Himself. And God is perfect. Be ye perfect, for your Father in heaven is also perfect. That means the Word of God itself is perfectly suited to our needs, and that it cannot be bettered, and that as we receive its truth, we are perfected, or we are made mature by the words of God. Sakdal ang mga salita ng Diyos, sabagkat kung anong pangangailangan mo, i-convert ng salita ng Diyos ang kanyang sarili upang ma-meet ang pangangailangan niya. Halimbawa, pangangailangan mo ngayon, financial. Pagka narinig mo yung salita ng Diyos, i-convert ng Panginoon ang kanyang salita na magiging financial na pagpapala para sa iyo. Kung ang kinakailangan mo naman ngayon ay ang kagalingan sa iyong katawan, itong mga salita ng Diyos na ito, gagawin niyang medisina, tabletas para sa iyo. At magiging kagalingan sa laman ng iyong katawan. Kaya sinabi ng Panginoon, meditate upon my word, for they are health to your flesh. Anong sinabi niya doon sa Proverbs? Meditate upon my word. That means look at my word. That means you must have to chew from the word of God, because they are health to your flesh. Sapagkat ito'y medisina sa iyong katawan. Kaya pagka may sakit kayo, magbasa kayo ng salita ng Diyos, o kaya makinig kayo sa akin sa tape. Pagkatapos, mga kapatid, pagbulay-bulayin ninyo, mag-meditate kayo sa sinasabi ng salita ng Diyos, medisina pala yan. Pagka kinain mo yun, magko-convert ang medisinang yun upang labanan yung karamdaman mo sa katawan mo. Mga kapatid, meron pang mas malaking doktor na alam niya ang mga salitang yan ay kinakailangan ng mga anak niya habang naririto sila, sapagkat isang araw baka magkakaroon kayo ng karamdaman. Sabi niya, kayo ay bumasa at magbulay-bulay at makinig ng kanyang salita, sapagkat yan ay tabletas, medisina para sa inyong katawan.
There is no imperfection with the Word of God. That's why when an imperfection happens into your body, diseases, afflictions, or whatever that ails you, and when you read and meditate from the Word of God, which is perfect, then that which is not perfect from your body is going to be cast out. Because the words of God are powerful. They are sharper than any two-edged sword. They pierces even to the dividing asunder of your soul and spirit, of your joints and marrows, and they are the discerner of your thoughts and the intents of your heart. Talagang papasok lahat yun sa kaibuturan ng iyong puso. Sa laman mo, sa lahat, lilinisin ang hindi malinis doon. Pagka pinabayaan ninyong kinain ninyo, nag-meditate kayo, nagbasa kayo, nakinig kayo, pagkatapos sa tinanggap ninyo. Naku mga kapatid, magko-convert ang salita ng Diyos na magiging tabletas, medisina, lahat-lahat naroroon na. Hallelujah! At pagagalingin ang iyong may sakit na katawan. Hallelujah. This is my 22nd year in the ministry. Preaching the Word of God na walang hinto. At hindi ko pa naalalang ako ay nag-check-in sa hospital. Bakit? Habang ipinangangaral ko ang mga salitang yan, sapagkat ako ba'y Superman? Hindi ako Superman. Tao akong tulad ninyo. Sapagkat habang nangangaral ako ng salita ng Diyos, dumadaan sa akin yung mga salita ng Diyos, mga kapatid, pinakain ko, pagkatapos pinakakain ko naman sa inyo, nililinis ng lahat ng Word of God, ang lahat ng uri ng karamdaman na maaring pumunta sa katawan ng isang tao. Kung paano kung kinakain yan, kung paano kung pinakakain sa iba, ganon din naman ang kailangan ng kanyang bayan, at ganon din naman ang kailangan ng kanyang mga anak. Kaya pagka pumunta kayo dito, sa pangangaral ng salita ng Diyos o kaya sa simbahan na tunay na kung saan naroon ang pangangaral ng salita ng Diyos, kailangan mga kapatid, tanggapin ninyo mga salitang yon, mag-shower kayo sa mga salita ng Diyos, kainin ninyo ang salita ng Diyos, ipaligo ninyo ang salita ng Diyos, gawin ninyo snacks, gawin ninyo dinner, gawin ninyo supper, gawin ninyo breakfast, ang salitang yan, magpakabusog kayo sa salita ng Panginoon. Kung ikaw walang pag-asa, i-convert ng salita ng Diyos ang kanyang sarili na iyan ay magiging pag-asa para sa iyo. Tingnan naman natin, sinasabi ni James, ang pangalawang salita, law, no? Perfect law. Batas. Itong ibig sabihin na ang mga salita ng katotohanan ay batas sa ating buhay. Rule sa ating buhay. Kakita na kayo ng ruler? Sino nakakita ng ruler? Yung ruler natin dito, na-depose noon, Marcos. Pero hindi yung sinasabi kong ruler. Ruler, yung ginagamit natin sa paaralan. No? May ruler tayo. It's 1 foot long. Noong nag-aral kayo, may ruler ba kayo? Okay. Praise the Lord. Mabuting mga estudyante. Tuwid ang ruler, di ba? Kaya pagka may sinusukat ka, ini-straight mo mga kapatid. Pag ganun mo, talagang straight yun. Ang salita ng Diyos, ruler para sa ating buhay. Sino nakakita sa inyo ng plumb line? Nakakita na kayo ng plumb line? Sa Bisaya pa ka ng tuntun sa karpintero. Plumb line ng karpintero, yung mabigat mga kapatid, ang dulo, pagkatapos may tali, pagka nagpapatayo tayo ng haligi. Konti pa. Sa kanan. Tama na. Bakit natin ginagawa yon? Upang ang lahat ng ipatatayo natin magiging matuwid. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang ruler. Yan ay plumb line sa ating mga buhay. Kaya pinangangaral ang mga salitang yan without fear or favor. Kaya mga kapatid, kung minsan, maraming nagagalit sa akin. Sabagat pinangangaral ko ang
Matuwid na matuwid. Hallelujah! Meron doon sa Villamor. Noong pastor pa ako sa maliit na simbahan ng Villamor Street. Nangaral ako, mga kapatid. Nangangaral ako at ang pinangangaral ko yung bunga ng laman na hindi kalooban ng Diyos. Ganito at ganon. Galatians 5:19. Alam niyo kung anong bunga ng laman na naroon. Naku, akala ninyo, meron na palang nagalit sa akin. Sabi niya, mamaya ang kibuloy na yan, paglabas talagang susuntukin ko yan. Pagkatapos nalaman ko, pagkatapos na mga kapatid, na natapos ng service sapagkat nagalit pala siya. Anong kinagalit niya? Sinabi niya, bakit niya pinangangaral ang buhay ko dyan? Bakit alam niya ang buhay ko? Kasi nangangaral ako doon na huwag suntukin yung asawa, yung kamay mo hindi binigay ng Panginoon para suntukin mo yung asawa, pala suntok pala ng asawa yon. Praise God. Everybody say, praise the Lord. Kaya maraming nasasaktan sa mga salita ng Diyos. Pagka kayo'y pumasok dito, huwag ninyong asahan na yung mga salita ng Diyos susunod sa kurbatsure ng buhay ninyo. Hindi susunod sa kurbada ng buhay ninyo ang salita ng Diyos. Sabagat ang salita ng Diyos ay matuwid. Pagka kayo'y pumasok dito, ang katuwiran ng Diyos ibababa sa inyong mga buhay at sasabihin kung anong mali at sasabihin kung anong hindi tama, sasabihin kung anong kasalanan, sasabihin kung ano ang hindi kalooban ng Diyos. Masaktan kayo o hindi, ang mga salitang yan ay mananatiling salita ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! This is the rule of our life. It contains God's commandments, which are always for our own good. May mga batas diyang ng Diyos sa mga salitang yan, batas ng Diyos na para sa ating sariling kaayusan at para sa ating sariling kabutihan. Naririyan ang sinasabi ng lahat ng Panginoon kung anong dapat nating gawin sa ating personal, sa ating spiritual, sa ating physical, sa ating mental, sa lahat ng uri ng ating mga paglilingkod o kaya sa ating buhay. Naririyan ng lahat ang batas para sa atin. Sundin na lamang natin sa ating batas para sa ating kapwa-tao nung sinasabi, mahalin mo ang iyong kapwa-tao tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kaya nangangaral tayo ng mga salitang ito sapagkat minamahal natin ang mga makasalanan. Kayong nasa harap ng inyong television sets, ako'y nangangaral sapagkat kayo ay mahal ng Diyos. Ngunit ang pangangaral na yan, pagka pumasok kayo, kayo'y pumapasok sa kaharian. At sa kaharian ay merong hari. At sa kaharian ay merong batas na ipinatutupad. Yan ay ang batas ng kaharian ng Diyos na makikita ninyo sa kanyang mga banal na salita. At walang shortcut ang pagpasok sa langit o sa kanyang kaharian. Kaya nung nakita niya si Nicodemus, anong sinabi niya? Nicodemus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo panganak na muli sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Batas upang tayo ay makapasok. Gusto ba ninyong kayo ay pagpalain sa pinansyal mga anak ng Diyos? Anong gawin ninyo? Sundin ninyo ang batas na pinansyal ng Panginoon. Anong batas na pinansyal ng Panginoon? Magbigay kayo ng tithes and offering. Bakit? Upang may pagkain sa bahay ng Diyos. Ang ibig sabihin, upang ang lahat ng pangangailangan sa bahay ng Diyos ay magkakaroon ng katugunan. Yun na ba ang purpose ninyo sa pagbibigay? You are now worthy to receive the blessings that were promised in Malachi chapter 3 verse 10. And try me now herewith, saith the Lord, if I will not open to you the doors of the kingdom of heaven and pour you out the blessing, that there shall not be room enough to receive it. And the Lord is not a liar. The Lord's words are true. They are the law for our financial matters. Kung ang lahat sa Pilipinas magbibigay lang sa storehouse, sabagkat para magkaroon ng
pagkain sa kanyang bahay, ang pagkain doon, lahat ng pangangailangan to meet and satisfy all the needs of the storehouse, which is God's house, then all of these blessings will overflow us. Ngayon, binago na ninyong motibo ng inyong pagbibigay. Hindi kayo nagbibigay upang tumanggap lang ng pagpapala. Walang shortcut. Nagbibigay kayo upang may pagkain sa kanyang bahay. Ang ipinangako roon, susunod lahat sa inyo. Ang iniisip ninyong kabutihan para sa bahay ng Diyos, mangyayari din sa inyo. Inuuna na ba ninyo ang kaharian ng Diyos? Inuuna na ninyo kung anong kabutihan sa bahay ng Diyos? Kung anong kabutihang iniisip ninyo para sa bahay ng Diyos, yan din ang mangyayari sa inyo tenfold pa. You think about all the good things should happen in the house of God, that will happen to you also tenfold. Iniisip mo, mga kapatid, ang kabutihan, the best, pinakasakdal para sa karya ng Diyos, kung anong iniisip mong yan, babalik sa'yo! 10 beses pa, dodoblehin ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! That's the law of God. Pagkatapos ang pangatlong salita dito ay ang word na liberty. Alam niyo kung anong liberty? Kalayaan. Alam tayo magsabing kalayaan. May kalayaan ba kayo? If you accept anything in life that you don't like, you are not free. You are a slave. You are in prison. If you accept anything in life that you don't like, you are not free. You are in prison. And God wants to set you free. Because for where the Spirit of the Lord is, there is liberty. At ang makapagpapalaya sa iyo, ang katotohanan. At ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. The Word is a liberating word. Paano kang mapapalaya ng salita ng Diyos? Pagka sinunod mo ang salita ng Panginoon, yan ang magpapalaya sa iyo sa kasalanan. Yan ang magpapalaya sa iyo sa sarili mo. Yan ang magpapalaya sa iyo kay Satanas. Yan ang magpapalaya sa iyo sa sanlibutan. Yan ang magpapalaya sa iyo sa bisyo. Pagka nakalaya ka na sa kasalanan, nakalaya ka na sa bisyo, nakalaya ka na sa sarili mo, nakalaya ka na kay Satanas, may kalayaan ka na. Maglingkod sa Diyos. Makapagtaas ng iyong kamay, praise God. Ito ang dahilan kung bakit yung mga makasalanan hindi maaaring magpuri sa Panginoon. Tingnan ninyo, pagka ang tao hindi pa born again, nasa sanlibutan pa't may kasalanan. Ang lahat nagpupuri, praise God, hallelujah. Lahat may kalayaan, yung pinalaya na may kalayaang magpuri sa Kanya, hindi na nahihiya. Yung nasa sanlibutan at hindi pa nakalaya, mga kapatid, ano ang kanyang kilos? Nakatali siya! Sapagkat hindi pa siya malaya. Pero tingnan ninyo, pagka yan ay tumanggap sa mga salita ng Diyos, pagkatapos tinanggap niyang salita ng katotohanan at napalaya siya sa kanyang kasalanan, ang unang gagawin niya at sasabihin, magtataas ng kamay at sasabihin, praise the Lord! The Word of God is a perfect law of liberty. Nagpapalaya ang mga salitang yan. Pinalaya ka na ba sa iyong sarili? Alam ninyo, mga kapatid, ang pinakamahirap na kalaban ng tao? Gusto ninyo makita ang pinakamahirap na kalaban ninyo? Hindi yung kapitbahay mo. Ang sarili mo. Humarap ka doon sa salamin. Lahat ng kasalanan sa sanlibutan makikita mo. Ngunit yung kasalanan nung nasa harap ng salamin, hindi mo nakikita yon. Maganda ka pa rin, guwapo ka pa rin. Di ba? Yun ang mahirap na kalaban, yung sarili mo. Ngunit pagka lumapit ka sa Panginoon, kahit ang sarili mo, makakalaya ka rin sa sarili mo. Hallelujah! Hallelujah! Palalayain ka ng Panginoon sa sarili mo. Palalayain ka niya kay Satanas at palalayain ka niya sa kasalanan. Baka nakalaya ka na.
ikaw ay malaya ng pumuri sa Kanya. Masarap ng pumuri sa Panginoon. Masarap na, mga kapatid, magtaas ng iyong kamay. The Word of God is also the instrument of the Holy Spirit that He uses to effect the miracle of regeneration. Ito ang pinakamagandang bagay dyan. Yung Holy Spirit, kumikilos yun. Pagka pinangangaral ang salita ng Diyos, alam ba ninyo yun? Kumikilos yung Holy Spirit, hindi nyo nakikita ngayon. Ngunit ang Holy Spirit, nagbibigay ng conviction sa inyo. When I preach here, I don't preach here because I have an agreement with the Holy Spirit. I said I won't preach without you with me preaching the Word of God. If you don't preach with me and convict the people of their sin, I won't dare to stand on the pulpit and preach your Word. I have an agreement with the Holy Spirit that once I stand on the pulpit, I have to preach under the conviction, power, and anointing of the Holy Ghost. At ang ginagamit ng Holy Spirit upang kayo ay bigyan conviction ay walang iba kundi ang kanyang mga banal na salita. It's not the word of any man. I have not read from any book that was published by any author here on earth. I am only preaching from the word of truth, the word of God, because this is the instrument of the Holy Spirit to effect the miracle of regeneration. Kaya sinabi niya rito, mga kapatid, sa verse 18 ng napakagandang pangungusap, of His own will begat He us with the word of truth, that we should be kind of first fruits of His creatures. Tingnan ninyo rito, mga kapatid, ang version, na ibang version sinasabi, through declaring the truth to us, He gave us birth. Ipinanganak niya tayo sa pamamagitan ng mga salitang naririnig natin. Paano nanganganak ang isang babae? Okay. This is the miracle of childbirth. Pagka nag-asawa, ang dalawa, pagkatapos yung binhi ng lalaki pumunta sa babae, pagkatapos mga kapatid, magki-create yun ng buhay. Amen? Paano ka pinanganak? Sabi ng Diyos, pinanganak ka raw sa pamamagitan ng kanyang salita. Ito palang salita ng Diyos, ito pala mga kapatid ay binhi ng Diyos. Na pagka pinakinggan mo, papasok sa puso mo. Pagka pumasok sa puso mo, mag-create ng buhay. At ang buhay na i-create niyan, hindi physical, spiritual. Hallelujah! Pagkatapos na magka-create ng spiritual na buhay, magkakaroon ka ng desisyon. Kaya, kahit hindi ka tinatawag, sasabihin mo, hindi maaari. Kailangan maglingkod ako. Kailangan magpabaptize ako. Praise God. Bakit? Sapagkat ikaw ay meron ng nagdadalang tao ka na sa Espiritu. Malaki na yung anak mo sa Espiritu. Yun ang spiritual na buhay mo. Ikaw mismo yun. Ipanganganak ka sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. That's why yung John 3:5 na born of water and of the Spirit, mga kapatid, yun ang meaning. Born of water means the washing of regeneration, the renewing of the Holy Spirit in your life. In other words, the washing of the Word, as we learned from Titus 3:5, the Word of God is the regenerating medium the Holy Spirit uses to effect the miracle of the new birth. Yon ang ginagamit ng Panginoon. Yung binhi niya, ipapasok sa inyo, pagkatapos magki-create ng buhay, buhay na hindi physical, buhay na spiritual. Pagkatapos, huhugasan ka sa pamamagitan ng tubig ng salita ng Diyos, at pagkatapos, magbabago yung isip mo, magbabago yung puso mo, at magiging tunay kang born again. Pinanganak kang muli. Bago na yung isip mo, bago na yung puso mo, lahat ng kasalanan nawala na sa buhay mo. Pagkatapos na ikaw makatanggap ng Holy Spirit, may bagong buhay ka na. Buhay espiritual sa harap ng Diyos. Sinong gumawa ng espiritual na buhay na yan? Ang Panginoon. Hallelujah!
Kaya naririto kayo, ipinanganak na kayo ngayon, anak na kayo ng Panginoon. Yan ay ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Tingnan ninyo, napakaraming born again na sinasabi ng born again, hindi naman nagbago. Bakit? Ang nakapag-born again sa kanila, salita lamang ng tao. Kaya hindi naging totoo ang kanilang pagiging born again. Ang tunay na makapag-born again sa atin, salita lang ng Diyos. Kaya pumasok kayo doon sa paglilingkod na maraming salita ng Diyos. Hallelujah. Dito sa ating paglilingkod, abundansya ng salita ng Panginoon. Malusog ang ating spiritual na pamumuhay dahil sa salita ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Pagka pinakikinggan o binabasa natin ang mga salita ng Diyos, tinatanggap natin ang katotohanan ng mga salitang yan na may kababaan pagkatapos i-apply natin ang kanyang pagtuturo sa ating mga buhay. Ina-apply ba ninyo ang salita ng Diyos sa inyong mga buhay? Ina-apply ninyo, mga kapatid? For example, ng pag-apply ng salita ng Diyos, nagbibigay na ba kayo ng tithes lahat? Ang nagbibigay ng tithes lahat, huwag itaas ang kamay. Lahat kayo, ha? Praise the Lord. Palakpakan natin ng Panginoon sa lahat ng mga anak ng Diyos dito na nag-apply na teaching ng mga salita ng Diyos. Anong sinabi, mga kapatid, ng verse 21 and 22? Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Hindi lamang kayo tagapakinig ng salita ng Diyos, tagagawa kayo ng salita ng Diyos, sapagkat kung hindi nyo gagawin ang pinakinggan ninyo, nililin lang lamang ninyo ang sarili ninyo. Hallelujah! Hallelujah! Receive with meekness the engrafted word. Tanggapin ninyo may kababaan ng mga salita ng Diyos. Gawin ninyo ang mga salita ng Diyos at hindi lamang kayo mga tagapakinig. Ang burden ng mensahe ni James dito, sinasabi niya, huwag lang ninyong pakinggan, gawin ninyo ang salitang yan. Huwag lang tayong makinig, gawin natin ang salita ng Diyos. Di ba madaling pakinggan ang salita ng Diyos? Madaling, di ba? Do you agree with me that it is very easy to hear the words of God? Madali bang pakinggan ang salita ng Diyos? Madali makipag-agree sa salita ng Diyos? Pero yung gawin mo na, mga kapatid, medyo mahirap na yan, ano? Yung gawin mo ng salita ng Diyos, medyo mahirap na yon. Ngunit, yan ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Huwag lang daw tayong makinig. Dapat sundin at gawin natin ang salita ng Diyos. Sundin at gawin natin ang salita ng ating Panginoon. Kailangan na pakinggan natin dito sa holy place na ito. This is God's sanctified holy place. Ang napakinggan natin dito. Ipamuhay natin doon sa buhay natin sa labas. Kung nasa palengke kayo, hanggang sa palengke, kailangan pamuhay ninyo. Sa opisina, ipamuhay ninyo yan. Kaya hindi natin accepted yung nagpabaptize dito. Ngunit hanggang ngayon, chain smoker pa rin. Pwede yun sa atin, mga kapatid. Nagsisigarilyo pa rin. Hitit ng hitit. Sinabi ng Panginoon, huwag mong sirain ang kanyang templo. Huwag mong dumihan ang templo ng Diyos. Pumasok kayo sa bahay, takpan ninyong lahat ng pintuan at lahat ng mga bintana. Bombahin ko kayo ng usok. Anong unang gagawin ninyo? Siguradong lalabas kayo, di ba? Eto templo ng Panginoon, sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, know you not that your body is the temple of the Holy Ghost, and that the Holy Spirit of God lives in you? You are not your own, you are bought with a price. Therefore, glorify God in your body. I-glorify natin ang Panginoon dito. Nag-glorify ba ang Panginoon kung hitit ka ng hitit ng Marlboro? Hindi nag-glorify ang Panginoon yan.
Dapat ang usok ng iyong usok papunta sa langit, usok ng pagpupuri at pagsamba, hindi usok ng Marlboro. Praise God! Hallelujah! So you must have to live according to what the Word of God says. Perform it in your life. Jesus pronounced a benediction upon those who would not only hear, but who would keep His words. Nangangaral ang Panginoon isang araw. Dumating ang mga Pariseo. Sinasabi nila, Panginoon, Lord, Rabbi, ang nanay mo, mother mo, tsaka mga kapatid mo gusto makipag-usap sa iyo. Anong sinabi ng Panginoon? Sino ang nanay ko? Sino ang mother ko? Sino ang kapatid kong lalaki at babae? Sabi niya, eto, ang lahat ng nakikinig sa aking mga salita at sinusunod nila ito, ito ang aking ina, ito ang aking kapatid na babae, at ito ang aking kapatid na lalaki. Those who hear of the Word of God and obey them. Alam niyo ang katwiran kung bakit hindi lamang natin dapat pakinggan ang salita ng Diyos, kundi ito'y ating sundin. Alam niyo sa verse 21 kung anong sinasabi, mga kapatid? Sapagkat ito'y nakapagliligtas sa ating kaluluwa. The Word of God is able to bring us into the experience of God's salvation, not only from sin's penalty, but also from sin's power. May kapangyarihan ng kasalanan. Kaya tingnan ninyo, nung wala pang kapangyarihan ng Diyos sa inyo, kahit anong hulagpos ninyo sa kasalanan, hindi kayo makahulagpos sa kasalanan. Pagka New Year, gagawa kayo ng New Year's resolution. New Year's resolution ko, praise God, hindi na ako iinom, hindi na ako magsisigarilyo, hindi na ako magbabarkada ng masama, hindi ko naaawayin yung asawa ko, pagkatapos maging matuwid na ako, New Year's resolution ko ito. Anong New Year's resolution? Na pagka dumating ang 3rd week ng January, ayun, bumalik na naman sa kanyang kagawian. Noong bago siya na gumawa ng New Year's resolution, isang paketeng sigarilyo lang ang kanyang nauubos. Pagkatapos ng New Year's resolution, dumating na naman sa kanya yung bisyo, mga kapatid. 3 pakete na ng sigarilyo. Pagka February 4 na pakete na, bumalik sa sariling kagawian. Walang kapangyarihan. Ngunit pagka dumating sa iyong salita ng Diyos, sinunod mo yan. Yan ay masigit na kapangyarihan pa sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya ikaw ay makakabitiw sapagkat ang Espiritong papasok sa iyo ay mas higit na kapangyarihan kaysa Espiritu ng kasalanan. Aalisin din sa iyo, mga kapatid, ang penalty ng kasalanan. Kaya wala ka ng guilt sa puso mo. Mayroong ibang mga tao, masyado silang guilty sapagkat nasa sa kanila pa ang penalty ng kasalanan. Pagka nangangaral ako dito, mga kapatid, nagagalit sa akin. Bakit? Napaka-guilty naman ng puso sapagkat nasa sa kanila ang penalty ng kasalanan. Pagka dumating ang salita ng Diyos, plumb line sa buhay mo, tutuwid ang buhay mo. Pagkatapos sasabihin ng salita ng Diyos kung sino ka, sasabihin ng salita ng Diyos kung anong kasalanan mo. Huwag mong kagalitan ng salita ng Diyos. Magpakababa, tanggapin mo, sabihin mo, Panginoon, mas makapangyarihan ka po sa akin na makapagliligtas sa akin. Ang mga salitang yan, tinatanggap ko na may kababaan ang itinanim na salita sa aking mga puso. Ako ay magiging bago sa harapan mo mula ngayon. Hallelujah! Hallelujah! Kailangan lumapit tayo sa mga salita ng Diyos at gamitin natin ang salita ng Diyos tulad ng paggamit natin ng salamin upang makita natin ang tunay nating kanyuan. Pagkatapos, i-adjust natin accordingly ang buhay natin ng tulad nakita natin sa salamin. Bago kayo pumunta rito, huwag kayong magsinungaling. Sino ang humarap sa salamin? Taas ang kamay. Yung hindi nagtaas ng kamay, kanya pala ganyan ang itsura ninyo. Ang salita ng Diyos ay gamitin natin bilang salamin sa ating espiritual na pamumuhay. Ang salamin nagsisinungaling ba? Naku, hindi magsisinungaling ang salamin. Tingnan niyo pagka humarap kayo sa salamin. Pagka kayo ay duling, sasabihin ng salamin, duling ka talaga. Pagka may muta ka, talaga ipakikita ng salamin sa iyo, may muta ka. Pagka ikaw, mga kapatid, marumi yung mukha mo, bagong gising ka, may laway ka pa, papunta dito. Sasabihin ng salamin sa iyo, naku, may laway ka.
Pagka ikaw hindi nagsuklay ng buhok mo, parang salag ng bitin ng buhok mo. Naku! Sasabihin sa iyo ng salamin ang katotohanan, hindi magsisinungaling ang salamin yan. Pagka humarap ka, puro ang mukha mo marumi, ang buhok mo walang suklay, may laway ka, may muta ka. Anong gagawin mo? Tapos duling ka ba? Anong gagawin mo? Susuntukin mo ang salamin? Huwag mong suntukin ang salamin, sapagkat walang kasalanan yan. Huwag mo akong suntukin, wala akong kasalanan. Amen! Walang kasalanan ng salita ng Diyos. Nagsasalita lang yan ng katotohanan. Praise God! Anong ginawa mo? Pagka nakita mo ang sarili mo na wala kang suklay, you have adjusted your life accordingly. Kumuha ka ng suklay, naayos mo yung buhok mo, praise God. Yan ang purpose ng salamin. Pagka nakita mo yung mukha mo marumi, kumuha ka mga kapatid ng panghilamos, naghilamos ka, nagpulbo ka, lahat-lahat ginawa mo upang ma-adjust mo yung sarili mo according to what you have seen in the mirror. Pagkatapos na-adjust mo yung sarili mo, nayos mo! Yan ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. When I preach the Word of God and you see the mirror of your soul through the words of God, don't get angry with me. Adjust your life accordingly to what the Word of God says. Hallelujah! Linisin mo yung buhay mo tulad ng sinasabi ng mga salita ng Diyos. Hallelujah! That's why Jesus employed a very interesting simile here. It is of a man looking at his face in the mirror, and then he sees that it is dirty, but he does nothing about it. He might just as well have not looked into the mirror. What shall we do then? How should we use God's Word as a mirror? We should peer into it, as it is the meaning of the word beholding. Behold it and look it at the same word meaning. Behold it, beholding and look it have the same root word and have the same word meaning. Isa lang ang ibig sabihin ng look it, behold it, and beholding. Tingnan mo ang mukha mo doon sa salamin ng mga salita ng Diyos. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. Tingnan ninyo mga kapatid, pagka hindi pala natin sinusunod yung salita ng Diyos, humarap tayo sa salamin, nakita natin napakalaki ng mga muta natin, ang laway natin nandito, kumuha tayo ng basket, pumunta sa palengke. Nililin lang natin ang sarili natin. Amen! Ngunit alam kong lahat kayo naniniwala sa salamin dito. Bakit? Tingnan nyo, ang gaganda ninyo, ang gagwapo ninyo, ang gagwapa ninyo, mga kapatid. Alam ko lahat kayo mga babae dito, humarap sa salamin, tingnan nyo ang gagwapa ninyo, di ba? Nakita natin mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos ay salamin ng ating kaluluwa. Kaya nakikita natin dyan ang ating kasalanan. Tinitingnan natin, pinakikita ng Panginoon sa atin. Kaya sa verse 25, But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. We should look at ourselves in the mirror of the Word, not casually, but with a view to seeing our true state. Ang tunay nating pagkatao sa Espiritu, kailangan ang siyang makita natin. For when we look at our face in the mirror, we see what we should never see otherwise. We can only see our face with the help of a mirror. Hindi mo makikita yung sarili mo kung wala kang mirror, sapagkat ang mirror nagsasabi sa iyo ng katotohanan, kailangan i-adjust mo ang sarili mo. Pagkatapos gamitin mo yan upang makita mo ang tunay mong kalagayan. Pagka ikaw pinakita ng mirror o salamin ng tunay mong kalagayan, baguhin mo ang sarili mo. Kung marumi ka, baguhin mo. Kung payat ka, magpakataba ka. Kung kailangan mong suklay, magsuklay ka. Kung kailangan mong manghilamos, manghilamos ka. Gawin mo ang lahat ng yan upang maging kaaya-aya sa harap ng Panginoon. When the mirror reveals sin and failure in our life, we are to deal with this sin and failure at once. Pagka pinakita ng mirror, ng salamin, na mayroong pagkukulang sa buhay natin, mayroong failure, mayroong kasalanan, kailangan agad-agad makipag-deal tayo tulad ng sinasabi ng salamin ng ating kaluluwa. No, sinabi ni James sa verse 21, Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness,
receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. Anong sinabi niya? Wherefore lay apart. Itabi natin. Itabi natin, mga kapatid. Ilagay natin sa tabi. In other words, when you see the dirt on your face, clean it off. Deal with it. Use plenty of soap and water. Ibig sabihin, pagka nakita mo sa salamin, marumi ang mukha mo. Linisin mo. I-deal mo yung duming yun. Kumuha ka ng maraming tubig at sabon. Praise God! Manghilamos ka. Mataas yung buhok mo. Magpagupit ka. Kung lalaki ka. Kung babae ka, magpakaganda ka. Sa tulong ng salamin, magagawa mong lahat yan. Kung may duming nakikita mo sa buhay mo at nakinig ka ng pangangaral ng salita ng Diyos, huwag kang umiyak. At huwag mong sabihin, dumi ng mukha ko. Huwag mo. Ganun ba sinasabi ninyo? Baka lumapit kayo sa akin. Pagkatapos sinasabi ninyo, bubuntalin kita, pastor, dahil pinakita mo marumi yung mukha ko. Huwag naman. Huwag mong sabihin, pastor, ako yung pinangaral mo. Bakit alam mo ang buhay ko? Ahabulin kita ng Armalite. Huwag. Salamin ng kaluluwa mo yan. Haharap ba tayo sa salamin ng ating kaluluwa? Haharapin ba natin kung sinabi sa atin kung anong tunay natin pagkatao, tatanggapin ba natin? Magsalamin kayo, mga kapatid, sa salamin ng inyong kaluluwa palagi, araw-araw. Paano yung ginagamit ang salamin? Once a year lang? Once a week lang ninyo ginagamit? Araw-araw? Ang iba, hindi lang araw-araw. Oras-oras pa. Kaya ang iba sa inyo na late, kasi mga kapatid, 3 oras kayo sa salamin kanina. 3 oras kayong balik-balik sa salamin. O anong ginawa ninyo? Naku, ha? Hindi naman ninyo gustuhan yung baro ninyo. Nag-change na naman kayo ng baro. Pagkatapos, ganun din. Bad boy. Palagi ninyong ginagamit ang salamin para makita ninyo ang natural ninyong pagmumukha. Eto, mga kapatid, mas mahalaga ang salamin yan. Palagi nating gamitin upang makita natin kung ano ang sinasabi niyan patungkol sa ating mga buhay. Clean it when it is when our face is dirty. Let's clean it off. Deal with it. Use plenty of soap and water. Kung paano mong gawin ito, mga kapatid, ang Diyos ang magtuturo sa iyo. Ako'y nangangaral dito, marumi ka pala sa tithes, hindi ka pala nagbibigay. Huwag kang magalit sa akin. Magbigay ka ng tithes. Hallelujah. Ikaw pala, hindi pa totally nag-break off sa bisyo mo. Chain smoker ka pa hanggang ngayon. Pagkatapos sabi mo, anak ka ng Diyos. Mag-break off ka na. Halisin mo na yan. Hingin mo sa Panginoon. Linisin mo ako, Panginoon. Magpaliguin mo ako, Panginoon. Ng mga salita mo ng kapangyarihan mo, papasukin mo Holy Spirit sa akin upang malis ang bisyong ito sa akin, Panginoon. The Bible says that if we fail to do this, we deceive ourselves. Sabi ng verse 22. But be ye doers of the word, that hear us only, deceiving yourselves. Pagka pala hindi natin sinunod kung ano ang nakikita natin sa harap ng salamin, tayo pala, mga kapatid, ay naglilinlang lamang sa ating sarili. We may imagine ourselves to be all right spiritually, but in fact, we cannot be so unless we test our lives frequently by the Word of God. It is very easy to say, to become careless and slack spiritually, to backslide and to follow Pharaoh. Mga workers, makinig kayo. Not because you are living in the compound of Jesus Christ, okay na kayo spiritually, kahit sa lahat ng panahon, natutulog kayo. I'm okay because I live with the pastor, I'm still a worker, although I sleep all day and not listen to the preaching of the Word. When it comes time for intercessory, natutulog ka pa rin. Nakala mo okay ka pa rin. Hindi na. Hindi okay yon sa harap ng Diyos. It's not a guarantee that because you live here, you are saved until Jesus comes. If you won't follow what the Bible says, even though you live with me, that's not a guarantee that you are saved. That's not a guarantee that you are all right spiritually. Hindi garantiya yon. Kayo namang mga anak ng Diyos, huwag ninyong tingnan yung mga naririto, nakala niyo pagka tumira na rito, anghel na. Hindi.
Mga kapatid, hanggang dito, ang unang paglilinis ay ginagawa ng Panginoon dito sa compound na ito. Napakarami ng mga imperfect na pinapasok ng Panginoon dito. Ngunit ang salaming yan ang ipinakikita sa kanilang mga buhay. Tulad naman ng salamin na pinakikita ng Diyos sa inyong mga pamumuhay. Pagka hindi natin sinunod ang nakikita natin sa salamin at nilinis at inadya sa ating buhay, nilinin lang natin ang ating sarili. Kaya wag lamang tayong makinig sa salita ng Diyos. Anong gagawin natin? Sundin at tuparin natin ang iniuutos ng mga salita ng ating Panginoon. To hear the Word of God and to receive it with meekness, to use it as a mirror and to adjust our lives accordingly will result in blessing all along the way. Kaya na ginawa natin, Pagka tayo ay nakinig ng salita ng Diyos, tinanggap natin ang salitang yan. Kasama ng kababaang loob, tinanggap natin. Ginamit natin bilang salamin sa ating mga buhay. In-adjust natin ang ating sarili kung anong sinasabi ng salamin. Kung marami tayo, ginawa natin malinis ang sarili natin. Anong resulta? Magiging pagpapala ang buhay mo at pagpapalain ka ng Panginoon sa buhay mo, sa buong buhay mo. Pagpapala ang susunod sa iyo. Hallelujah. Saan mo makikita yan? Mga kapatid, narito sa verse 25. But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the word, this man shall be blessed in his deed. Pagpapalain ka ng Panginoon sa lahat ng gagawin mo. Ang taong ito ay pagpapalain. Napakaraming beses hindi natin pinaniniwalaan ang mga bagay nito. Akala natin ang mga utos ng Diyos ay mabibigat. Mabigat ba ang mga utos ng Diyos? Hindi mabigat, mga kapatid, pagka yan talaga ang pakay ng ating pananampalataya. Ang pakay ko, ang aim ko, ang layunin ko, bakit nanampalataya ko upang sumunod sa Kanya. Pagka yan ang aim, ang pakay, ang layunin ng buhay mo, hindi mahirap ang pagsusunod sa Kanyang mga banal na kautusan. Anong sinabi niya? Come to me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Hallelujah. Magaan ang mga utos ng Diyos pagka tayo wholeheartedly tinanggap natin, sinunod natin ang mga salitang yan. Magiging mabigat lang yung mga salita ng Diyos. Mabigat para sa atin kung iba yung pakay natin sa buhay. Kahit kayo pumunta rito at nagpa-member sa Jesus Christ, the name above every name, pakay ko kaligtasan. Pakay ko mapalapit sa Panginoon. Ang layunin ko talagang manampalataya sa Kanya. Magaan ang salita ng Diyos at mga kautusan niya sa iyong buhay. Ang iba bakit nabibigatan? Sabagkat pagpunta nila rito, iba ang aim ng kanilang buhay. Bakit ka pumunta rito? Baka available pa si Pastor. Uulitin ko, tulad ng sinabi ko noon, ay yung Pastor, for your eyes only. Pagka hindi nyo pinaniwala yan, talagang mabibigatan kayo. Praise the Lord. Ano bang aim nyo rito? Naku, Pastor, ako po humingi ng maaasawa ko. Praise God. At nakikita ko parang kayo ang kasugutan ng Panginoon sa buhay ko. Kapatid, baguhin mo yung dalangin mo. Hindi kalooban ng Panginoon yan. Baka mabigatan ka lang. At pagkatapos, hindi rin makapanatili sapagkat iba ang pakay ng buhay mo. Kailangan ng pakay ng buhay mo, pumunta ka rito, kaligtasan ng iyong kaluluwa! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Ang mga utos ng Diyos, palaging para sa ating kabutihan. Pagka sinusunod natin yan, para sa ating kabutihan ng lahat ng mga salita ng Diyos. Kaya, sinabi ni Ezekiel, at sinabi rin ni David sa Psalms, mga kapatid, sabi niya, tikman ninyo kung di ba matamis at napakasarap ng mga salita ng Diyos. Pagka binabasa ko ang Psalms 119, the whole chapter, pagkatapos sinasabi dito ni David kung ano ang talagang pagpapalang magiging resulta
ng pag-ibig at pagsusunod ng mga salita ng Diyos, naku, talagang napakasarap. Parang honey sa ating mga panlasa ang mga salita ng Diyos na yan. Hallelujah. Hallelujah. Masarap ang mga salita ng Diyos. Natitikman ba ninyo? Ha? Sa umaga, bumasa kayo ng 3 chapter ng Old Testament beginning with Genesis. Sinong gumagawa na niyan? Kinagabihan bago kayo matulog, bumasa kayo ng 2 chapter ng New Testament beginning with Matthew. Kainin ninyo habang binabasa ninyo, markahan ninyo yung mga salita roon na nakapagbibigay ng malaking mensahe at blessing sa buhay ninyo. Hallelujah! Masarap pagkatapos manalangin kayo sa Panginoon, itong relationship ninyo sa Kanya, dumalangin, sabihin lahat sa Kanya ang inyong burden. Kung meron kayong karamdaman, sabihin sa Kanya. Anong dinaramdam mo sa katawan mo? Masakit ba yung tiyan mo? Sabihin mo, Panginoon, masakit ang tiyan ko. Pagalingin mo ako sa mga sandaling ito. May problema ka ba sa bahay mo? Exactly kung anong problema sa bahay mo, sabihin mo, Panginoon, yung anak ko matigas ang ulo, palambutin mo, Panginoon. Panginoon, yung asawa ko, praise God, may problema ko sa kanya, isumbong mo sa Panginoon, sabihin mo lahat sa kanyang problema mo. Pagka sinasabi mo lahat ng problema mo, magtataka ka, mawawala sa iyong kabigatan, mapupunta sa kamay ng Panginoon, ang resulta, kasagutan, hintayin mo, kundi ba sasagutin ng Panginoon lahat ng pangangailangan mo. Hallelujah! Tulad ng sinabi ko kanina, gawin mo ang magagawa mo sa bawat araw at maging kontento ka kung ano pa ang desire mo o pagnanasa mo, sabihin mo sa Panginoon at huwag mo nang alalahanin ang sinabi mong pagnanasang yon. Ibigay mo na sa kamay ng Panginoon and then live contentedly with what you have and God is going to bless you after that. Yan ang sinasabi ng mga salita ng Diyos. Don't worry about what you eat tomorrow. Don't worry about what you drink, what you shall put on. It's not your life more than raiment, more than food, more than drink. Don't worry. Sabi ng Panginoon, huwag mong alalahanin ang mga kakainin mo. Kung ano binibigay ko sa iyo sa bawat araw, kontento ka. Kung may kahilingan ka pa, ibigay mo sa akin at hintayin mo ang kasagutan kung kalooban ko. Agad-agad, ibibigay ko sa iyo yan. Naalala ko nung nandito ako for the first time, 1989 dito sa lupang ito. Mga kapatid, yung bahay ko, nipa hut. Oh, talagang for 2 years I was living in a nipa hut here. I was contented. Nasa Villamor ako, ang bahay ko, pagka umulan, konting ulan lang. Naku, ang tubig hanggang dito na, doon sa sala namin. Pagkatapos, iba-iba pa yung naglilitawan doon. Kontento rin ako, sinasalo ko, sabi ko, hindi kalooban ng Diyos ito, wala ako dito. Pero kung ako ang hihingi ako sa Panginoon, sasabihin ko, bahay na hindi ganito. Pero hanggang nandito ako, kontento muna ako sapagkat itong kalooban ng Diyos. My desire is to live in a good house, but I'm still here. I'm contented until the Lord fetch me out of here and put me in a good house. I'll be contented. But I have a desire in my heart. I don't worry at all. Binibigay ko sa Panginoon yun. Nalis niya ako doon, nilagay ko sa delapin niya. Praise God, kontento ako. Pagkatapos na nando doon, pinakita ng Diyos na bibigyan tayo ng katedral ng ganito, wala pa. I was being contented, nandoon tayo sa Wajim, mas mainit pa kaysa dito, praise God, hindi pa sa atin, mabaho pa, sapagat lahat ng klaseng uri ng tao pumapasok doon, pagkatapos tayo pa naglilinis ng mga dura nila, but because it is the will of God for us to be there at that very time, we were contented, even though that the Lord was already showing us that He is going to give us a very nice cathedral, and that we have it right now, but we were contented in that state because that was the will of God for that time. Hallelujah! Nalis tayo ng Panginoon doon, pagkatapos iniba na naman yung bahay ko naging pawid mga kapatid at naging nipahat, pagka umuulan, lakas pa naman ang ulan dito, naku, hindi ko alam kung saan ako susuot, hindi ako nagreklamo, sapagkat yun ay kalooban pa rin ng Diyos sa mga oras na yon. Ngayon, binigyan ako ng maganda-gandang tahanan ng Panginoon, kahit hindi pa bahay, kwarto pa lang, pero at least pagka umuulan, hindi na ako nababasa. Kontento pa rin ako. Praise God. If God will give us an 8-story apartment complex where we could live according to the will of God, nandado doon lahat ng worker o sino pang magiging worker, alam ko, maraming member pinakita ang Diyos dito ng mga BSGL ngayon, naging full-time worker. Nakita ko, hindi ko lang sasabihin sa iyo kung sino. Kontento pa rin tayo. Amen!
Live with contentment according to the Word of God. Pagkatapos ang resulta, pagpapala sa lahat ng buhay mo. Pagka dumalangin ka, pakikinggan ka ng Panginoon. May hiningi ka, ibibigay ng Panginoon. Iniisip mo pa lang, ibinibigay na ng Panginoon sa'yo. Gawin mo lang ang dapat mong gawin sa bawat araw. Ang lahat ng pagdanasa mo, ibigay mo sa Kanya. All of your desires, give it to the Lord and never worry about your life anymore. May trabaho ka, ayusin mo yung trabaho mo. Ano ibig sabihin ng don't worry? Huwag ka na magtrabaho bukas. Ano ibig sabihin ng don't worry? Pumunta ka sa opisina niyo, matulog ka na lang doon. Hindi. Magtrabaho ka ng maigi. Kung binabayaran ka sa inyong opisina, magtrabaho ka, gawin mo ang lahat. Praise God. Talagang ganoon mga kapatid ang gagawin natin, and then the Lord will let all of the blessings follow us. Amen. Doon sa opisina mo, binabayaran ka, kailangan na i-plus ang record mo doon. Sa opisina ninyo, kailangan na i-plus ang lahat ng record ng mga Jesus Christ members doon. Pag kami nanggugulo doon, nag-i-strike, huwag kayong sumali. Hindi kalooban ng Diyos yun. Hindi natin ipinaglalaban yung makakain natin. Sabagat kung kalooban ng Diyos, tataasan ang sweldo mo, hingin mo o hindi. Ang mismong amo mo, hawak-hawak ng Panginoon ang utak at puso niya, sasabihin niya, hoy, taasan mo yung sweldo ng anak ko. Pero kailangan, ang lahat ng Jesus Christ members na nagtatrabaho, sa pinagtatrabahuan ninyo, sinisweldohan kayo, kahit maliit ang sweldo ninyo, kailangan ibuhos ninyo ang lahat ng makakaya ninyo na ang record ninyo riyan maging A+. Bakit? Upang maluwalhati nila ang Panginoon at masasabing tunay na ikaw ay Kristiyanong anak ng Diyos. Kung nasa paralan ka naman, isa kang anak ng Diyos at ikaw ay estudyante, pagsikapan mo na ikaw ay maging top sa klase mo upang mapuri naman ang Panginoon. Kung ikaw ay may maliit na negosyo, nagtitinda ka lang kung tinitinda mo sa palengke, kailangan pagsikapan mo na ikaw ay maging matapat sa negosyong ibinigay ng Diyos sa iyo. Kung ikaw naman ay member, pagkatapos mga kinakailangan presensya mo to support the ministry through your attendance and tithes and offering, give what you can for the Lord because that is good for His kingdom and let the Lord bless you after that. Sinusunod natin yan. Napapakinggan natin sa salita ng Diyos. Sinusunod natin sa salita ng Diyos. This will make us better Christian women and men to the Lord. Ito ay gaganap sa lahat ng may pinagaganap ng Panginoon sa atin. Ipakikita, i-display tayo ng Panginoon at sasabihin niya, tingnan ninyo ang mga anak ko nakadisplay, ina-advertise ko sa sanlibutan ito. Wala kayong masasaway sa kanilang mga pamumuhay. Alagang-alaga nila ang kanilang physical na buhay. Alagang-alaga nila ang kanilang trabaho. Alagang-alaga naman nila ang kanilang spiritual na pamumuhay na sa araw ng Sunday, morning and afternoon, nandito sila, nagsasamba sa akin. Hindi sila matamad sa kanilang pag-aalaga ng spiritual nilang pamumuhay. Pinakikinggan nilang mga salita ko at siya namang kanilang sinusunod. Ang salita ng Diyos, makapangyarihan yun. Yun ang nagpapaandar sa atin. Yun ang makina ng Espiritu Santo dito sa buhay natin. Yun ang piston ng Espiritu Santo sa buhay natin. Maybe the Holy Spirit is the whole engine, but the Word of God is the piston that drives us, that gives us dynamism through the power of the Holy Spirit, that we can do this every day of our lives until He comes. I don't stop in my life. I don't stop preaching the Word of God. I can preach till midnight tonight. I can pray, hallelujah, to the Lord. All of you, pinipray ko sa Panginoon. Lahat kayong mga members dito. Although hindi ko kayo kilala, pagka by district, sinasabi ko yung Northern District, lahat ng members mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit sa kanila, pagpalain mo po, Panginoon. Hindi tayo uminto sa mga bagay ng mga pagdadalangin sa harap ng Diyos sapagkat yan ay kanyang kautusanan nung sinabi niya, pray without ceasing. Huwag kayong huminto sa inyong mga dalangin. Pababayaan ba natin ang mga salita ng Diyos tumira sa ating mga buhay masagana? The Lord promised us an abundant life. Kung gaano karami ang natatanggap ng salita ng Diyos, ganyan din karami ang blessings na tutubo sa buhay mo. Alalahanin niyo, ang mga salita ito binigay sa atin sa kalagitnaan ng apoy ng pag-uusig. Dumating sa atin bilang mga ginto. At ang ginto ay nagpapayaman. Na pagka pinasok ninyo yan, ang binhing yan ay tutubo sa puso ninyo. Magiging kahoy. At ang bunga ng kahoy na yan ay bunga ng kahoy ng buhay. Hindi kayo mababackslide
hindi kayo mamamatay sapagkat isusupply ng kahoy na yan ang lahat ng pangangailangan mo. Kung anong kailangan mo, i-convert ng salita ng Diyos ang kanyang sarili ng ayon sa pangangailangan mo. Kainin mo, tanggapin mo, palaguin mo. Kaya sinasabi doon sa pang-apat na uri ng klaseng lupa, nakapagpaani siya ng 30-fold, 60-fold, 100-fold. Bakit hindi pareho? Ayon sa pagtanggap mo ng salita ng Diyos. Kung 30% ang natanggap mo, 30% na blessings ang pupunta sa iyo. Kung 60%, 60-fold ang magiging bunga mo. Kung 100% natanggap mo, 100% na pagpapala ang susunod sa iyo na magiging bunga sa buhay mo. Kaya pagka marami kang bunga, marami kang ani, marami kang gold, masaya ka. Bakit? Mayaman ka sa harap ng Diyos. Mayaman ka sa Espiritu. Biroin niyo, napakaraming gold mo, napakaraming mong bunga, nagpapaani ka pa ng mas marami pa, masagana ang buhay mo. This is what the Lord has promised us, an abundant life. The enemy came forth but to steal, to kill, and to destroy. But the Son of God came to give you life, life more abundantly, through the words of God. Mahalin natin ang mga salitang ito. Hallelujah. Pasok natin sa ating mga buhay. Hallelujah, hallelujah. Anong gusto ng Diyos na gawin ng kanyang bayan, ng kanyang mga anak? Ano ang desire ng Diyos para sa bawat isa sa atin? Sinasabi niya sa Deuteronomy 5:29, "Oh, that there were such an heart in them, that they would fear me and keep all my commandments always, that it might be well with them." Sinasabi ng Panginoon dito sa Deuteronomy 5:29, "Oh, magkakaroon sana sila ng puso na matatakot sa akin at susundin ang lahat ng aking kautusan upang maging mabuti palagi sa kanilang mga buhay, upang ang kabutihan palaging susunod sa atin." It is not a question of what we want for our life, but of what God wants for our life. He wants us to love Him supremely. Gusto ng Diyos, mahalin natin siya. Sundin natin siya. Pagkatapos sundin natin siya na hindi na, mga kapatid, hinihila pa sa pagsusunod. At pagkatapos, manalig tayo sa Kanya sa lahat ng buhay natin. Ano ang assurance ng Panginoon? Pagpapalain tayo sa lahat ng ating mga lakad. Praise God. Salita ng Diyos, ang sekreto ng Holy Spirit na magkakaroon ka ng isang masaganang pamumuhay. Noon, ang nasa harap ko ng kanilang television set sa mga sandaling ito ay nangangailangan ng kagalingan ng kanilang karamdaman. Pinapasok po ninyo ang mga salitang ng Panginoon na kanilang narinig sa kanilang mga puso ngayon. Kapatid, tanggapin mo ang mga salitang yan, pagbulay-bulayin mo, sapagkat yan ay magiging kagalingan para sa iyong laman. Dumarating ang mga anghel ng Diyos para sa iyong buhay, nagdadala ng kasagutan sa lahat ng mga problema mo. Sinabi mo na sa kanyang problema mo, bago mo pa sinabi, alam na ng Panginoon. Tanggapin mo ang kasagutan yan. Panghawakan mo, buhayin mo, ang loob mo at ang pag-asa ay nasa sa iyo mula sa mga salita ng Diyos. Ang kanyang kapangyarihan, babalutin ka. Kung kaligtasan naman, ang kahilingan mo, nasa sa iyong screen, ang mga telephone numbers, tumawag ka. Pagkatapos kung gusto mong sumulat at ikaw ay na-bless sa ministry ito, o kaya magpapadala ka ng tithes and offering mo, nandiyan ang ating mga address naka-flash sa inyong screen. Sumulat kayo, tumawag, nandoon kami upang kayo ay aming pakipagisahin sa lahat ng pagpapala na dulot ng Panginoon sa bawat isang nangangailangan sa Kanya. In Jesus' name, hanggang sa susulinggo, magkikita tayong muli. Pagpalain ka nawa ng Panginoon. From now